Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video, mag-update tayo sa mga sinasanay nating pang south. So ituturo ko lang sa inyo yung technique na ginagawa ko para makaiwas tayo sa overfly o para makaiwas tayo sa mawala ng young bird or kalapate. So itong prosesong ginagawa ko naman na to para sa mga young bird lang or sa mga inakay, yung mga pigeon. So pakita ko na sa inyo para sa newbie lang, ganito naman diskarte ko para makaiwas ako sa overfly. So, tulad niyan, ayan, makita nyo mga young bird ko, mga nakakawala na. Kung napapansin nyo, mga naka-tape yung mga pakpak niyan, ayan. Naka-tape yung tig-apat. Magkabila yan, kaliwat kanan, tig-apat na pirasong pakpak. Pero doon sa mga alam kong pipitik or yung mga magagaan yung katawan, yung mga medyo tagpisin. So hindi yung mabigat yung katawan tulad ng checkered na yun. Yung isang pakpak, 5 piraso yung tinape ko, tapos yung kabila 4 na piraso. Para sa ganun makaiwas tayo. Kasi baka pumitik, mas mahirapan tayo pagka, lalo na yung mga magagaan yung young bird na gamit nyo. So ganyan lang ginagawa ko, magpapakawala tayo 1 buwan na mahigit. So yan yung mga 3 linggo na or 2 linggo na naka-viewing sa viewing natin. So ito, ayan, tulad na to. Ito mga bata pa So pakita ko sa inyo. So ito mga bata pa, kaya hindi pa sila naka-tape. Kasi iniwasan natin dyan. Pansin nyo ito, maiksi pa yung pakpak. Ayan mga naka-MacArthur natin yan. Maiksi pa yung pakpak, hindi pa pwede silang i-tape. So hindi katulad nun, kompleto na. Ganito ginagawa ko. Pagka ganyan edad nila, viewing muna sila dyan maghapon or hanggang tanghali. Yung mga una hanggang 3 araw, mga hanggang tanghali lang. Pero pagdating ng mga susunod na araw, after ng 1 to 3 days natin na viewing na ganyan na hanggang tanghali, maghapon na sila. Pagka pinasok natin sila, kakain na. So ayun, mga kumpleto na ipakpak nun. Kasi pagka ganito kasi ginawa natin dito, tinape kagad natin. Tutubo pa kasi pakpak nun Kulang pa ng haba yan Masisira yung pakpak ng warrior natin. Iwas lang tayo sa pagkasira ng pakpak. Pag nasira kasi yan, may time na yung kalapate nagtatampo yung tubo ng pakpak, matagal bago tumubo. So mahirapan tayong matraining kagad sila, palakasin. So hindi katulad ng pagkumpleto na yung pakpak yan, wala nang ihahaba yung mga dulo ng pakpak nila. Kahit tapean nyo na, walang problema. So gagawin natin dyan 1 week natin silang hayaan laging nakakawala dyan sa bubong. So makakalipad dyan hanggang dito, magtutong-tong sila hanggang sa mataas na bubong. Pero ronda, hindi kagad nila basta itatry yung magronda. So mas maganda kasi pagka ganyan, tulad ko, alanganin yung yung mga small fancier na katulad ko alanganin yung pwesto. So parang mga ganyan, ang gagawin nila, tutungtong lang dito, tapos tutungtong sa mataas na bubong, tutungtong sa pinakamataas na bubong namin dito. Makikita or matatandaan pa nila lalo yung lugar. So mas makakaiwas tayo sa overfly. Kasi ganun yung ginagawa niyan So ito bumaba Hulihin natin. Lagay ulit natin sa taas. Ang gagawin niyan, tutungtong dito, tapos tutungtong doon, tutungtong sa mataas na bubong, pero hindi pa sila kagad makakaronda. Lalo na mainit na tanghaling tapat or tirik yung araw natin sila pawawalan. Tapos kakakain. So talagang ang mangyayari sa kanila, magiging viewing nila pinakamataas na bubong. Matataro nila yung paligid. 1 linggo silang ganun, kahit na 1 week to 10 days, 7 to 10 days, ganun gagawin natin. Tapos after nun 10 days, pawawalan natin, tatanggalin natin tape. Kaso ang ginagawa ko sa pagtatanggal ng tape, halimbawa niyan, mga pang south natin na yan, 7 yan. 3, 4, 5, 6, tapos may isa parang 7. Ang gagawin natin dyan, dalawa lang ang tatanggalan natin ng tape. Ayun, nililipad. So ganyan lang gagawin nila lipad. Sa una-una ganyan lang, pero pagka alam nila na kaya nilang pumitik na kahit papano, tataas na yan. So ang gagawin ngayon natin dyan, yung 7 na yan, dalawa lang tatanggalan natin ng tape. Kasi na-try ko na rin kasi na kumari 7 yung sinasanay yung ganyan, naka-tape. Pag tinanggalan nyo lahat ng tape yan, pag pitik no isa, susunod. So pagka pumitik na ngayon, lalayo. May chance na mawalan kayo. Pagka 7 sila, tapos 2 lang ang tatanggalan mo ng tape. Pag pitik ng 2, makikita yung mga kasama nila hindi makapitik, nasa bubong lang. Babalik agad sila, tapos susunod agad sa mga hindi pa makalipad ng malayo kasi naka-tape So sana magets ng mga newbie yung sinasabi ko, kasi mga veterano sanay yun sure ball na nakakapagsanay na yan, pero hindi natin sigurado kung 100% nilang nasasanay lahat ng young bird na sinusuksok nila. Kasi ako 100% walang nawawala rito. Nawawala na sila sa training, sa paronda.
Yun, minsan pagka nagparonda na aakay ng malayo, lalo na pag kami nagbitaw ng malayo, maaakay palayo. So minsan di na nakakabalik, minsan 3 araw nakakabalik pa. 2 araw, kinabukasan, gano'n nangyayari. Ayan, so ganyan lang tayo mag training. So eto siguro 2 linggo silang 2 linggo silang ganito. Kasi hintayin natin makumpleto yung pakpak niyan. Ayan, pansin nyo, sobrang iiksi pa ng mga pakpak, iniwalay kagad natin. So BBC GRPC halos lahat to. Isang piraso lang yung CLRPC natin. Lalaro tayo ngayon puro BBC GRPC combined. So yung isang suksok lang natin dito, yun lang yata yung nasa gitna. Ito BBC ay ang isang suksok lang natin CLRPC BFRC. So entry na natin sa lahat yun. Nag-iisa lang naman eh. Pero sa BBC GRPC may hirapan tayo mag-entry ng lahat, ano. Napakarami. Doon natin diniinan talaga. So yun lang, in-update ko lang ngayon naman sa paano ako magsanay ng young bird. So ganyan lang. Tapos yan, pinaamo ko yan. Kahit na tabihan nyo, dito lang naman yan, no? Pero pag kasi ibang bahay napunta yan, hindi nyo matatabihan basta-basta ng ganyan niya. So yan, gaganda ng young bird natin, no? Yan, ganyan yung viewing natin dito. Sa mga nagtatanong, talagang nahihirapan ako magsanay ng kalapate. Kaya kumbaga, siguro sa tagal na ng pag-aalaga natin, habang tumatagal, naayos natin yung proseso natin ng pagsasanay ng young bird. So nung una-una, marami akong young bird na nawawala nung bago-bago ko. Kaso nung patagal, kahit na may harang na puno yan, nakakabisado ko or nakakabisado ko yung ugali ng kalapate, paano natin masasanay. Laking tulong nga, kahit pa paano eh. Ayan, nagawa na natin ang paraan paano tayo magsanay ng young bird na hindi mawawalan. So mawalan man, talagang siguro sa 100% na yun, 5%. Yun ang chance na mawala yung young bird natin. So malaking tulong na rin to sa mga newbie nga na nagsasanay sa alanganin na lugar. So tanyo naman yung lugar ko, ang viewing, yan lang. Paparanggot. Kaya kung di mo gagawa ng paraan, talagang mauubos yung young bird mo. Kumari, pawawalan mo, tapos viewing dito lang, yan. Sa bubong-bubong lang na yan. Kasi hindi mo kayang i-viewing sa mataas na bahay. So talagang kulob yung lugar nga namin. Kung hindi mo gagawa ng paraan, kung di ka gagawa ng diskarte, mauubos yung young bird natin. Sayang. Lalo na yung BBC MacArthur, isang pares, 750. So sing-sing pa lang, mauubos na tayo. So yun lang, nag-update lang ako para sa ganun yung mga nanonood sa atin na patuloy na ilan-ilang nanonood sa atin na patuloy na sumusubaybay magkaroon na ng konting idea paano magsanay. So hindi na sila mahirapan. So hanggang dito na lang guys yung video natin. Ingat kayo guys. God bless.